Hindi pa po natin maisisiwalat ang detalye patungkol po dito. Pero confirm po na may inaalok pong posisyon. No person shall be appointed director unless he or she is a natural-born citizen and a member of the Philippine Bar. Diba? So it is very specific po. May express requirement po talaga yung batas natin, Section 6, na dapat member of the Philippine Bar. Therefore, if you would ask me, hindi po pwede ma-appoint si General Torre as NBI director. Sabi niya, we hire reactors. Nako! Ang trabaho ng reactors, 100 or 200 or so reactors. Ang trabaho po nila ay magbigay ng positive reaction sa mga posts ninyo. Yan o ang pag-uusapan natin dito sa video na to. Nabulgar ho dyan sa Committee on Appropriation, dyan sa pagtatanong netong si Congressman Paulo Marcoleta na meron daw hudi umanong binabayarang mga trolls ang PCO para mag-react sa mga posts ng Malacanang. Pero bago ho yan mga kababayan, isa-like at sa-subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating communities, kanyo na ho yung QR code na yan. Malapit na ho tayong magpaalam sa 969,000 subscriber. Magna 970 na ho tayo. Ayun na nga. Dito rin ho sa video na to, pag-uusapan ho natin ang pinaka-latest na press con nitong si Auntie Claire na kung saan ibinulgar na ho niya na meron daw hong iaalok na pwesto dito kay Nicolas Torre. Siguro, Consuelo de Bobo. Diba? Sa dami ba naman na maruruming trabaho na pinatrabaho sa kanya ni Marcos Jr., alangan naman pakawalan siya ng ganun-ganun na lamang. Ang atin lang ho dito, masyado hong napaghahalata ang administrasyon na ayaw ho nilang basta-basta pakawalan itong si Nicolas Torre dahil marami na ho siyang nalalaman. At kung ano man yung pwesto na yan, abangan ho natin sa mga susunod na panahon. Pero sigurado ho natin dito, hindi ho mapupunta sa NBI yang si Nicolas Torre. Una sa lahat, hindi ho siya abogado. Bago ho pala kayong maging NBI director, dapat isa ho kayong abogado. Ito, panoorin ho natin, unahin na ho natin siguro itong press con nitong si Auntie Claire ngayong umaga. Ito, game. Question is allowed. Thank you. Para po sa unang katanungan, Miss Maricel Halili, TV5. Yan. Magandang umaga po, Yusek. Yusek, tungkol po kay General Torre, ano po yung posisyon na sinasabing po pwedeng ialok ng Pangulo kay General Torre? Hindi pa po natin maisisiwalat ang detalye patungkol po dito. Pero confirm po na may inaalok pong posisyon. Hindi alam, confirm naman talaga. Diba sinabi na nga ni John Vic Remulla, meron iaalok sa kanyang pwesto sa pamahalaan. Masyado ka naman pa showbiz, parang ikaw si Lian Ligarda Liviste, di ba? Parang ikaw si Congressman Liviste, wag na kayong pa showbiz. Ang sigurado dito, una, may sibak na si Torre. Pangalawa, merong iaalok na pwesto sa kanya. Pangatlo, sigurado hindi ho NBI yung director ang iaalok sa kanya kasi hindi nga ho siya abogado. But may we know the reason or what convinced the President to relieve Torre, but what really convinced the President to remove him? Maliwanag lang po siguro ang pagkakasabi ni Secretary John Vic Remulla kahapon at mayroon mga issues na hindi na pagkasunduan at we just have to respect the wisdom of the President on this matter. Sorry. Okay, bale, ang sigurado ho dito, merong inaalok na pwesto. Marami hong nababahala sa mundo ng social media, sa mga kasamahan natin, mga kababayan natin. Baka naman ilagay diyan sa NBI, magawing director itong si Nicolas Torre. Ito mga kababayan, mega love shoutout ho muna natin itong si Attorney Neil Abayon. Pakinggan ho natin ang kanyang explanation kung bakit hindi pwede maging NBI director etong si Nicolas Torre. Game. And for that po, titingnan lang natin is Republic Act number 10867, an act reorganizing and modernizing the National Bureau of Investigation, NBI, and providing funds therefor. So pupunta lang po tayo dyan sa Section 6. So ito po, Section 6, the NBI Director and other officials. The NBI Director shall be appointed by the President and shall have the rank, salary, and benefits equivalent to that of an undersecretary. No person shall be appointed Director unless he or she is a natural-born citizen and a member of the
Philippine Bar, 'di ba? So it is very specific po, may express requirement po talaga yung batas natin, Section 6, na dapat member of the Philippine Bar. Therefore, if you would ask me, hindi po pwede ma-appoint si General Torre as NBI Director because as far as I know, hindi naman po member ng Philippine Bar or hindi po abogado si General Torre. Okay? So ngayon, I'm sure isipin ninyo, di ba yung President naman has the power to appoint, bakit ngayon may requirement na ganito na kailangan member of the Philippine Bar? Di ba yung power to appoint is a constitutional power? At ang sagot po dyan is because the power to appoint po of the President in relation to this position as NBI Director is hindi po yan siya constitutionally provided, di ba? So pag hindi po constitutionally provided, wala pong constitutional guidelines, ang susundin po dyan is yung batas po na nagpapa-implement ng appointing authority na yon. And since ito po yung batas na yon para ma-implement yung appointing authority ng President in relation to the NBI Director, kailangan po to sundin itong provisions na to. So Section 6 po in relation dito sa being a member of the Philippine Bar na requirement. Okay? So yan po yung one of the limitations ng appointing authority ng President if there is a specific law that provides for certain requirements. In other words po, Maliwanag pa ho sa sikat ng araw ha. Huwag na ho kayong kabahan kasi yung iba kinakabahan masyadong kabado 20 yung iba natin mga kasama. Baka naman ilagay siya dyan sa NBI. Hindi ho siya mailalagay sa NBI kasi hindi nga ho siya abogado. Hindi absolute yung appointing authority ng presidente pag hindi po involve ang isang position na constitution mismo yung naglalagay. Okay? So yung mga example po niyan is yung mga ambassadors natin. Yan po lahat nakalagay po yan specifically sa provision sa constitution. And then another example din po pala yung sa commissions, sa mga constitutional commissions natin. Di ba yung sa constitutional commissions natin, under the constitution may nakalagay po talaga doon na they have a term of 7 years. Kaya hindi po sila basta pwede tanggalin yung COMELEC po, kailangan ng impeachment. Impeachable officers din po yun, yung mga COMELEC commissioners natin. Unlike po dito sa NBI Director, it is an ordinary law that governs. Therefore, kailangan po to sundin itong Philippine Bar requirement. So anyway, hanggang dyan na po yung discussion natin. Hopefully, ayun na nga mga kababayan, maliwanag ho. Hindi ba pagka sinasabing hayun na nga, kala nila tapos na eh. Yun ho ang paliwanag nitong si Mega Love, shoutout ko muna dito kay Attorney Neil. Attorney Abayon, Mega Love, shoutout to Attorney. Napakahusay mong abogado. Pinapanood ko to natututo tayo pagka pinapanood natin siya. Si Auntie Claire naman, pagka meron lang matinong sinabi kasi wala naman tayong matututunan dito kahit abogado to. Etong maali na to, kinalimutan ho niyang pagiging abogada niya para maging aso. Para lamang dumila sa tumbong nitong si Lisa. Ito, pakinggan ho natin. Tuloy ho natin ha, malinaw na ho ngayon. Hindi ho pwedeng maging NBI Director yung si Torre kasi hindi siya abogado. Mag-abogado muna siya. Ngayon, pagka-abogado na siya, ayun, pwede na siya doon. Declare, pasok. Just one quick follow-up po. Pero ganun po ba katindi yung naging issue? Because despite the things that were accomplished by General Torre, he led the arrest of former President Duterte, kay Pastor Quiboloy, and this... Pambira talaga tong mga media na to. Accomplishment pala para sa inyo yun, no? Accomplishment pala para sa inyo yun na pagkaka-arresto na paghahalata kayo. Yan ang nga ba sinasabi ko. Pakilambingin nyo naman ho itong si Maricel Halili kung ano-ano pinagsasabi na naman. Masyado na paghahalata. Ito, tinuturing ho pala nilang accomplishment yung pagkakakidnap kay Tatay Digong at yung paghuhukay nitong si Torre, paghahanap ng heartbeat dyan sa KOJC. Palakpakan ho natin itong si Maricel Halili ng TV5. Pambihira kayo, oo. Kaya walang rumirespeto sa mainstream media sa mga reporter na kagaya nyo di ba? Accomplishment, dudukutin nyo, hindi binigay sa kanya yung karampatang hindi na pagrespeto bilang dating presidente. Yun na lang mga karapatan niya na nakasaad sa saligang batas, hindi rin respeto. Yun ba ang accomplishment sa inyo? Pambihira ka, Maricel, ha? Messy transition could have been prevented if the position was announced first. The new position was announced first before he was relieved. So, what really happened? Huwag naman natin masabi nagkaroon ng message. Pambihira naman. Parehas lang naman kasi. Kunyari, in-announce ang new position, tinanggal siya. Yun ang tugatog ng pwesto ng isang pulis. Pag nagpulis ka, yaan ang pinakamataas na pwede mong pangarapin. Maging chief PNP. Maliban doon, wala na. Maging senador, siguro pwede dahil mayroong mga pulis na naging PNP chief na naging senador. Pero bilang ika nga patrolman ka, SPO1, SPO2, ang pinakapangarap mo dyan, pinakatugatog mo, kaya nagpulis ka, maging chief PNP. Tama, mali?
Ngayon, ikaw chief PNP ka na, nakuha mo na yung pangarap mo, yung tugatog ng profession mo, ngayon tatanggalin ka, parehas lang yun, demotion yun para sa'yo. Kasi kung lalagay ka sa ibang pwesto, maliban doon sa pinangarap mo na yun, kahit paano pa i-sugarcoat yan, hindi magandang kalalabasan yan para kay Nicolas Torre. Pambihira naman mga tanong yan sa media, pang ano naman yan eh. Siguro yung mga Talyanista sa Imada, bibilib sa tanong na yan itong si Marcela Lili, pero yung mga kababayan natin dito sa PH Update, nakikita yan, ika nga. Si transition because nagkausap naman po sila at alam po natin na naiintindihan ni General Torre kung ano yung naganap at nirerespeto rin po niya kung ano po yung naging desisyon ng Pangulo. Sorry ma'am, alam ko hanggang 2 questions lang. But quick follow-up, is it a cabinet position po yung i-offer kay General Torre? Ibibigay po namin na detalye kapag ka po naayos na po at nabigay na po ang pagsang-ayon ni General Torre. Hindi kasi pwedeng basta-basta sibakin si Torre. Sa dami ho nang nalalaman niya. Sa dami ng bantot na nalalaman niya sa pamilya na yan. Lahat ho ng hawak ko sa betlog nitong kung paano ang paghawak sa betlog nitong si Martin Romualdez dito kay Marcos Jr. Ganin din ang hawak sa betlog nitong si Nicolas Torre kay Marcos Jr. Kaya hindi ho siya pwedeng pakawalan sa wild. Di ka nga baka mag-wild yan, di ba? Pero ika nga nitong si Sir De Leon, dito sa PH Update, sir, kung gusto mong kumanta ha, bibigyan kita ng magandang -1. Okay, salamat po, Yusek. Thank you. Luisa Cabato, Inquirer.net. Torre pa rin. Good morning po, Yusek. Ano pong reaksyon ng Malacanang sa sinabi ng Makabayan Bloc na yung pagkaalis po kay Torres sa posisyon shows that there are widening cracks sa Marcos administration? Hindi po yan nangyayari at hindi po yan ang nakikita natin dahil sabi nga po natin si General Torre ay napakagaling na public servant at maaari Galing po pa rin talaga, siya ha? magsilbi sa bayan. So hindi po natin nakikita na kung ano yung nakikita ng Makabayan Bloc. Thank you. Tristan Odalo, Newswatch Plus. Hi Yusek, good morning po. Si Davao Acting Mayor Baste Duterte sa isang interview po sa The Netherlands ay kinwestiyon yung motive ng flood control probe ng Marcos administration. He even said that it is a PR stunt kasi ginagawa niyang press release yan ngayon, PR stunt niya ngayon yan, arguing that Marcos cannot escape accountability after 3 years in office. So maybe the question is, how does Malacanang want to assure the public that this probe is not just for image cleansing? Yan yung public. Teka lang. Atake ka agad eh. Yun ang sentimiento ng sambayanan. Ito talagang si Auntie Claire. Kaya kayo napupula ang metrols dyan eh. Di ba? Ang tanong, yung bang ginagawa na yan ni President, baka publicity stunt lang yan. Paano kayo makakasigurado na ang ginagawa nila na yan para mapanagot talaga yung mga kontraktor, hindi yung ano lang, ika nga, ma-absuelto yang si Marcos Jr. Pakinggan nyo atake niya. Sino po yung sinabi niyong public official? Mayor Baste po. Nasaan po siya ngayon? Nasa The Netherlands. Wala po sa Davao City. Okay. Kung sinasabi... Issue doon. Anong issue kung wala siya sa Davao City? Anong ginagawa niya sa Netherlands? Kinidnap yung ama niya ng administrasyon na kinabibilangan mo. Pinadala sa Netherlands. Kung nandun man siya, hindi. Kung wala doon si Tatay Digong at nasa Netherlands si Mayor Baste, magkikisama ako sa kabuktutan nyo na yan. Pero kung pinadala nyo doon ang ama nila, wala silang choice kung hindi pumunta doon dahil may edad na yung ama nila, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, at bibisitahin doon at hinahanap na sila, hindi ho kalabisan yung ginagawa nila. Alam nyo anong kalabisan dito? Yung 1 billion per day na ginagastos ng administrasyon ni Marcos Jr. Kasi ang implementing agency, DPWH, para sa flood control at wala kaming nakikitang resulta. Yon ang kalabisan, madam. Sabi niya po na ito'y PR stunt, manood na lamang po siya. Wow, talaga naman. Thank you po. Sabi ko sa inyo, manood na lamang Next po siya. is Alvin Baltasar. Manood na lamang po siya. O bakit hindi pa iniimbestigahan yung hindi pa lina-lifestyle check yung mga kasapi dyan sa DPWH? Ba't hindi pa kino-call out yung mga top 15, yung mga nagmamay-ari doon, ng mga kongresistang kontratista? Ay, mga konektado doon sa top 15, kung talagang DPR stand yan, anong papanoorin namin? Ano yung mga tingnan niya, ganon? Yak! Sabi mo sa akin, mag-toothbrush muna ba? Pambira, oo.
Radyo Diri. Pilipinas. Yusek, good morning po. Yusek, meron po ba tayong timeline para masampahan na finally ng kaso yung mga taong involved dito sa flood control project sa anomaly? Para makapag-request na rin tayo ng whole departure order kung sakasakali man doon sa mga taong sangkot at hindi makalabas ng bansa. Ang problema, Brad, kahit tatawa lang whole departure order, yung iba pinagugugur na di ba? Si Saldico wala na, di na makagilap. Buhay pa ba si Saldico? Wala, hindi tayo nagnanasa ng kung ano mang kapahamakan kay Saldico. Gusto natin siya marinig yung mga paliwanag niya, ha? Baka i-twist tong video natin, mahirap na. Tayo hindi nagnanasa ng anumang kapahamakan sa kung kanino man. Ang tinatanong natin, nasaan na si Saldico? Bakit hindi siya magpaparamdam? Kasi pagka nawawala kang ganyan, minsan pumapasok sa utak ng ating mga kababayan, buhay pa ba yan? Di ba? Buhay ka pa ba? Di ba? Ginagano na. Kunyari, matagal ka hindi nagkita ng kaibigan mo. Buhay ka pa pala, di ba? Ginaganon ka, di ba? Meron ganong biro eh. Ngayon, tanong natin dito kay Saldico, buhay ka pa ba, Brad? Kunyari, kayo magkaibigan, ni Sandicada, di kayo nagkita, kita kayo, buhay ka pa pala? Tagal natin hindi nagkita. Yan ang sasabihin natin kay Saldico pagka nakita natin siya, buhay ka pa pala, Brad? Kala ko wala ka na eh. Sa ginagawa pong pag-iimbestiga ng Pangulo dito, ito naman po ay hudyat na rin po. Yan ang problema, madam. Hindi siya nag-iimbestiga. Alam mo anong ginagawa niya? Ocular inspection. Hindi investigasyon yun. Kasi kung investigasyon, DOJ gumagalaw. Okay? DOJ gumagalaw yan. NBI gumagalaw yan. Di ba? Nagkakaroon na ng lifestyle check sa mga miyembro ng DPWH. Sa lahat ng miyembro, mula taas hanggang sa baba. Di ba? Yun ang investigasyon. Yung ginagawa ng amo mo, ocular inspection doon sa mga proyekto ng DPWH. Walang investigasyon na nangyayari doon. Alam mo anong investigasyon? Yung ginagawa nilang hearing dyan sa Blue Ribbon, yun ang investigasyon. Kasi ipapatawag nila yung mga kontraktor. Hindi sila pupunta sa kung saan-saan. Alam na namin na si Ryan. Nasa report na yan na si Ryan. Nagkaroon na ng independent journalist, ika nga yung investigative journalist. Di ba? Na trinabaho yung mga trinatrabaho mo na yan. Kung tawagin dyan, PR stunt. Ang tawag dyan, ocular inspection. Ginagawa yan noong kasalukuyang tinatayo yung mga proyekto na yan. Pero ngayon mo gagawin yan, magmumukha kang tanga talaga. Para sa mga ibang government agencies like COA, BIR, LGUs, Bureau of Customs, na magkaroon po ng pag-iimbestiga rito. Maraming po tayo nakikita na maraming nagkakaroon ng luxury cars. Malamang ay dapat makita rin po ito ng BOC kung ito po ba ay bayad sa mga taxes na required. At sa mga LGUs po, kung makikita po natin na itong mga contractors na to, mga kontratista na to ay napakalaki ng mga proyekto at malaki ang kanilang kinikita. Tingnan po nila kung ito po ay naaayon din sa mga mayor's permit or business permit na kanilang binabayaran sa LGUs. Pati po sa BIR. So, ito po yung pag-iimbestiga ng Pangulo ay hudyat sa bawat ahensya na gawin din nila ang kanilang trabaho upang mag-imbestiga patungkol dito. Follow up po, Sir Ivan Mayrina, GMA. Yusek, related po doon sa binanggit ninyo in opening this briefing. You said that the President ordered a lifestyle check amid investigation. Can you tell us more about this? Sino ho ang saklaw nitong lifestyle check na ito? Yeah. Unang-una po, hindi po natin makakaila na mayroong mga DPWH officials na sinasabing involved at malamang ay magsimula sila doon. So far, ang yung mga congressman na nasasangkot, hindi natin ipapa-lifestyle check. Yung mga congressman na di umanong konektado sa mga flood, ang tawag dito, mga contractor, hindi natin ipapa-lifestyle check. Ang lifestyle check lang ho talaga ba natin yung mga taga DPWH. Alam ko yan dalawang magkaibang sangayan ng pamahalaan. Hindi pwedeng utusan na imbestigahan itong mga na to. Pero hindi pa pwedeng ipakiusap sa kanya, hindi nga pala pwede, no? Baka mabatukan siya nitong si Tamba. Alam naman sabihin ni Marcos Jr., Tamba, ipa-lifestyle check mo yung mga congressman dyan. Sama mo na sarili mo, ganun sasabihin niya. Nababanggit na ho ng Pangulo
mga kontrata, mga contractors, of course, officers or officials of the Department of Public Works and Highways. Pero wala pa ho siya napapangalanan na politiko. Kongresista, senador, o kung sino mang posibleng involved dito sa mga proyektong ito. Is the President getting there? Mangyayari po kaya to? Definitely. Sinabi naman din po ng Pangulo na hindi ito titigilan at tatapusin niya to bago siya matapos ang termino. Panghuli po, nabanggit ng Pangulo mismo sa kanyang bibig nanggaling, I am getting very angry with what I'm discovering about all these flood control projects. Ano hong ibig sabihin kaya nito? What can the public expect to come out of this anger? Magdidemanda po talaga sa sampa ng kaso ang dapat masampa ng kaso. Walang sisinuhin, walang malapit sa puso, walang kaalyado, kung sino man ang involved dito, sasampa ng kaso. Thank you. Thank you. Follow-up question, Maricel Halili, TV5. Ma'am, on lifestyle check po, who will lead the lifestyle check? Sa bawat ahensya, meron naman po na pwedeng magkaroon ng lifestyle check. Ang ombudsman pwedeng mag-initiate, ang BIR pwedeng mag-inspect, magkaroon ng lifestyle check. Sa bawat ahensya na may sakop sa kanya, DPWH, pwede rin po. So yun po, kung sino po yung may ahensya na dapat magkaroon ng pag-lifestyle check, gawin po nila. Although magsisimula po sa DPWH, pero will this cover all departments po under executive? Lahat na may involved patungkol muna sa flood control projects na maanomalya. Salamat po. Thank you. One last follow-up, Alexis Romero. USEC, so it will cover everyone. But given na may mga nagsasabing yung corruption is deeply entrenched within the bureaucracy, how do we ensure the independence of such investigations considering ang sabi ninyo, each agency will conduct its own? Nagsalita na po kasi ang Pangulo. So dapat ang bawat ahensya ay tumupad sa kanilang tungkulin. Asahan po natin dapat at bigyan po hindi tayo ito lang. Ganito lang, madama. Hindi ho makakatanggap ng parehas na resulta. Ika nga, ang sambayan ng Pilipino. Kasi hindi naman para sa Pangulo yung ano na yan eh. Lahat ng investigasyon para yan sa sambayan ng Pilipino. Ang dating kasi dito, naaano na naman tayo eh. Linoloko na naman ho tayo eh, 'di ba? Ang dating parang ang piniplease nila dito yung Pangulo, dapat masatisfy ang Pangulo sa magiging resulta ng lifestyle check o anumang klaseng investigasyon niya. Hindi ho. Ipresenta niyo ho yan sa sambayan ng Pilipino. At base sa track record ng administrasyon na to, wala ho silang naipakitang resulta na kung saan ika nga paborable sa sambayan ng Pilipino. Sino ila-lifestyle check nyo? Sino ila-lifestyle check nyo? Yung mga maliliit na mga maliliit na opisya. Wala problema. Okay tayo doon. Good job 'yun. Pero dapat lahatin natin. Kung merong hindi lalakas ang loob ng mga kontraktor, yung mga opisyal ng DPWH, kung wala silang kasabwat na malaking tao. Ngayon kung mag-iimbestiga tayo, ang papakulong lang natin, ang mayayari lang dito itong mga utusan, mga bagman dyan sa DPWH. Huwag na lang, anak ng toka. Dapat lahatin natin, pati yung mga nasa House of Representatives, yariin natin, di ba? Natin sila ng karampatang tiwala. At kapag pinakita din tayong anomalya sa kanilang pag-iimbestiga, magiging questionable rin po ang kanilang pagtatrabaho at malamang masama rin sila sa pag-iimbestiga. So you can guarantee that this will be independent and it will not be partisan? Definitely. Salamat po. Maraming salamat po. Para po sa susunod na katanungan, Ana Badjo, GMA News Online. Good morning, ma'am. Ma'am, kamustahin lang po namin yung level of trust and confidence ni Presidente kay Secretary Bonoan given ng mga developments sa flood control probe. Buo pa rin po ba yung kumpiyansa ng Presidente kay Secretary? Sa ngayon, wala naman po nababanggit na anuman ng Pangulo. So kung meron man magiging aksyon patungkol kay Secretary Bonoan, hintayin na naman po natin. So as of the moment, nandiyan pa rin po ang trust niya. Ma'am, yung nabanggit ni former DPWH Secretary Singson na nakatanggap siya ng fillers from the palace para bumalik sa DPWH as Secretary. Confirm po ba na may ganito pong fillers ang palace, ma'am? Sa ngayon po ay itatanong po natin, bibigyan ko po kayo ng detalye patungkol po dyan. Thank you, ma'am. Thank you. Clay Perdilla, PTV4. Good morning po, Yusek. Yusek, can you confirm the revelations of Kong Ridon that ghost and substandard projects in Bulacan and in Benguet were included in the NEP, possibly making DPWH
DPWH sole responsible for this? How did the President confront Secretary Bonoan at ano po yung naging response niya? Kung yun naman po ay a priority project at naaayon sa NEP, mas accountability is stricter. Mas lalo itong tututukan ng Pangulo. Pero ito man po ay nasa NEP o parte ng insertions at proyekto ng ibang mga politiko, hindi po nangangahulugan na hindi imbestigahan. Lahat po yan, pantay-pantay na imbestigahan. Tristan Odalo, Newswatch Plus. Hi Yusek, on another topic lang po. Yung legal counsel ni former President Rodrigo Duterte, si Nicholas Kaufman, na-interview po siya and sinabi niya na he is asking na makapag-usap with the Philippine government and said, I want to negotiate the former president's return now to the Philippines. Will Malacanang even open its doors to this request of Mr. Kaufman? Wala pa pong request kami natatanggap. Siyempre hindi. But kung alangan naman pauwiin nila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anong kapalit? Mananahimik si Tatay Digong? Anak ng tao ka. Malamang, siguro isa yun sa mga isa yun sa, ika nga, sa edad ni Tatay Digong, kung sakaling ganun man ang kondisyon, di na rin ho natin masisisi kasi kailangan na ho talaga niyang umuwi. Marami na hong nangungulila dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dahil dyan, alis na ho tayo kay Anti-Clear kasi doon lang ho tayo sa DPWH. Pero pagdating dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, tandaan ho natin, sila nagpadala kay Tatay Digong. Ngayon, kung ipauuwi nila si Tatay Digong, nandito siya sa 2028, para ho yung ika nga, batong ipinukpok nila sa kanilang ulo. Diba? Kahit tahimik lang yan si Tatay Digong, yung ika niya, yung karisma niya, yung presensya niya, ramdam sa buong sa mga kapuluan ng basang Pilipinas, ika nga, di ba? O rekta na ho tayo dito kay ang tawag dito kay Paulo Marcoleta. Ito, Mr. Paulo Marcoleta, Ma'am Ala Rodante Marcoleta to eh. No, wag ho kayo magpalito hindi ho si Senator Rodante Marcoleta to, Paulo Marcoleta. Rather large. From 493 million in 2023, it reached nearly 90% to 933 million in 2024, only to be cut to 695 million in 2025. And now, the PCO is requesting a 954 million budget for 2026. This rather yo-yo or fluctuating budgeting makes it impossible to track long-term strategies. Could you kindly explain to us what new urgent mandate justified the nearly doubling of your budget in a single year? Thank you, Your Honor, Madam Chair, and thank you for this opportunity to explain what you have described, Your Honor, as the yo-yo budget. I was informed that the budget in 2024 was significantly reduced because of the low utilization rate in 2024. Unfortunately, the budget went down after that. But based on the 2025 budget, what we are proposing right now for 2026 is really more aligned to the 2024 level and consistent with the programs that we have initiated in 2024. Plus, not to mention the fact that we are looking at a very important year for this administration next year. We are about to host the ASEAN next year, and this will require a lot of communications support from our agency and our attached agencies, and just restoring it to about the level of 2024 will enable us to cope with the responsibilities and the tasks ahead of us in 2026. Just a follow-up question. The bulk of the increase was in PCO's maintenance and other operating expenses, which grew to 689 million. Meanwhile, PCO's 2026 performance targets for 2026, such as disseminating 3,350 new news releases, are identical to PCO's 2024 targets, despite requesting an even higher operations budget. How can PCO justify a higher budget when PCO's own targets remain stagnant?
Is the PCO simply asking for more money to do the same amount of work? Nako, yari ka dyan. Thank you, Your Honor. Again, thank you for allowing us to clarify that point. We are already we've made representations already with the DBM to revise this target to accurately reflect the levels as stated in the MOE. So we are now in the process of revising those targets, increasing those targets, and coming to an agreement with the DBM on this one. Thank you for that answer. My last question. Nakalagay po sa mandato ng PCO na ang Presidential Communications Office ang magsisilbing primary communications arm ng gobyerno. At isa sa mga pangunahing trabaho ninyo ay ilathala ang mga magagandang achievements ng ating pamahalaan. While looking at your Facebook account, wala akong masyadong makita na notable achievements sa PCO Facebook page. Ang nakikita ko lang recently, yung mga inspection ng ating Pangulo sa mga faulty flood control projects. I don't know if it's that an achievement in itself. Nakita ko rin yung libreng sakay program. I think that's quite an achievement. Pero wala akong makitang malakihan o noteworthy or notable flagship project ng ating sa ngayon. Wala akong makita. And meron din kasi akong kakilala sa PCSO. Hindi naman ganun kakilala pero nakakapagkwento rin siya. Sabi niya, we hire reactors. Nako. Ang trabaho ng reactors, 100 or 200 or so reactors. Ang trabaho po nila ay magbigay ng positive reaction sa mga post ninyo, magbigay ng positibong comment sa mga posts. Yun po ang trabaho. Aside from maintaining around 76 vloggers. Nagme-maintain ho sila ng 76 vloggers? Pambihira naman yan, oh. Kaya pala laging malalakas ang loob nitong mga yung mga Talyanista and Saymada vloggers. Pagka nga naman tinamaan kaya ng di ba? Ibang klase, oh. Is that correct? Your Honor, if I may clarify, you mentioned PCSO or PCO? PCO, I'm sorry. PCO. Meron daw kayong mini-maintain na 200 reactors and 76 or so vloggers. To that point, Your Honor, we don't maintain reactors and vloggers. We have organic supporters of the President. Organic supporter ng President. Saan? Kailan? Paano? Yun ang tanong. Taga saan sila? Baka nasa isang building lang. Baka yun ang definition ng organic sa kanila ay nasa isang building lang. Who comments on our post, but we don't retain... Pakitaan kita nung mga nagko-comment at ang tawag dito, mga kakagawa lang ng mga page sila. Dave Gomez, pakitaan kita, gusto mo? Yung mga nagre-react, yung pinakaunang 200 nag-react. Pakita ko sa'yo. Yung iba, taga Bangladesh. Yung iba, taga India yung pangalan. Meron na supporter sa Bangladesh at India itong si Marcos Jr. Yung iba, kakagawa lang ng page. 3 months ago, 4 months ago. Baby pa lang, supporter na ni Marcos Jr. Ganon. Pambihira naman, oo. Yan sila, gumawa ng Facebook page para lang mag-react sa post ni Marcos Jr. Ba talaga matinding supporter yan kung ganon? Diba? Ikaw, Dave Gomez, kahit gaano pa kalinaw yung bumbunan mo na yan, hindi mo kami mabubola, Brad. Diba? Hindi mo kami madadaan sa mga paganyan-ganyan. Any of those vloggers or reactors, as you may put it, those are organic, real people commenting on our posts, commending the activities, the programs of the President, and they are by no means employed by us.
Taliwas po ang aking impormasyon na natanggap. Ito po ay binabayaran itong mga reactors natin ng 7,000 a month para magbigay ng magandang komento at magbigay ng magandang react, siguro heart or like, para po maganda ang traction ng ating mga posts. Yan. Kung sa tingin niyo po, Mr. Secretary, ito po ay organic, bakit po natin sila kailangan bayaran? Yan. Di po ba? Meron pa silang allowance sa load. Nako! Bukod po sa kanilang sweldo. Anak ng tokwa, ako gumagastos ako sa load ko kada buwan. Tapos itong mga nagko-comment diyan sa PCO, ganun lang pala, meron pang allowance, magko-comment ka lang. Ang bira pagka nga naman, di ba? Ibang klasyo. Yan ang nga ba sinasabi ko sa inyo. Mag-ingat ho kayo sa mga pinapakinggan at pinapaniwalaan nyo sa social media. Baka yung mga yan, kasama ho yung mga yan sa mga mini-maintain na vlogger ng Malacanang, di ba? Opo. With all due respect, Your Honor, hindi po namin sila binabayaran, and we can check that in the line item po for our budget. Wala po kaming binabayaran na gano'n. As I said, and I will reiterate, these are organic, real people who supports the President and comments positively on the activities and programs of the President on our official channels, official platforms in social media. So wala po yun sa line item ng budget namin, Your Honor. Kung wala po kayong binabayaran, ano po ang komposisyon ng mga job orders po at COSs na binabayaran nyo that comprises most of the personnel services? Yes, Your Honor. For the JOs and the COS, their roles and responsibilities are clearly defined in the contracts that they signed, and we will be more than honored to furnish the committee with the JOs and the COS contracts if required, Your Honor. Ma'am, how much time am I given left? Ayun na nga, sa tingin ko, naitulak na nitong si Congressman Paulo Marcoleta yung kanyang mga punto de vista, at tayo masaya sa ating, at least, di ba, yaan ang iskandalo dyan sa PCO. Merong mga trolls, merong mga binabayarang mga vlogger. Yan ang kailan lang kahapon lang meron tayo nabasa, yung si Jam Magno daw, yung si Jam Magno. Base doon sa nakita nating post mula sa balita, binabayaran daw ng 6 tapos XX tapos XXXX 600,000. Yung naglalaro doon sa figure na yun, pwede 600,000, 650,000 per kada buwan daw yan, iba pa yung incentive. Kasi kumanta yung asawa niya, nagkalabuan ata sila, hindi natin alam kasi yung si Jam Magno, kita pa lang natin yan, may pagka alpha female, di ba? Masyadong masyadong siga akong magsalita, kaya wala tayong magagawa, ganun ho talaga siguro, no? Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natin marami pa maglalabas ang kagaya nitong si Jam Magno sa mga susunod na panahon. Kalma lang ho kayo, sa ayaw sa gusto nitong mga walang yang to, lalabas at lalabas ang kabalbalan nila. Time will tell, ika nga, di ba? Pero habang yung iba nasa Duterte pa, okay lang yan, good job, ika nga, pagtanggol nyo mga Duterte. Pero pagka nagpunta kayo sa Marcos, anak ng tokwa, di ako nakikipag-away dito. Pero yung atin dito, prinsipyo, hindi kung ano pa man, di ba? Oo, monetize tayo, pero Duterte ho mga kababayan. Kaya pala hindi ka nagpupunta sa mga mga ganap nitong si Digong. Hindi ka sumasama sa rally. Hindi ka, anak ng tokwa, for the views ka lang pala, walang yaka. Maraming salamat mga kababayan. Bali natin Pilipinas.